Sa pag-uumpisa ng ating exterior detailing car wash ay syempre unahin muna natin yung pinakamarumi, yung gulong at yung mugs gamit ang ating special chemical number 1 para lumambot ang mga dumi niya, para mas madali siyang linisin. Hanggang loob linisin natin, doon spray natin. Ayan, pag malambot na, sundan natin ng water spray hand. Siguro natin malinis ang loob para naman matuwa ang ating mga magigiting at mababait na mga customer. Make sure na malinis ang loob, yung labas, yung mugs. Siyempre, sabunin din muna natin yung mugs. Make sure na malinis bawat space dyan. Malinis. Sige, linis, 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 linis. Sabon, 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 sabon. Yan. Maganda na yan. Brush din natin yung tire para siguradong number 1 ang ating paglilinis. Is pa. Isisin mabuti. Ayan, ganyan. Diba? Gawin lang natin to palagi para komportable ang paggamit natin ng ating sasakyan. Kahit loob niyan, dapat ilinisin natin. Kasulok-sulukan yan sa loob. Hanggang loob niyan, lilinisin natin yan. Para sa ating exterior detailing. Yan. Sigurado kang malinis yan. Yan po. Ganyan ang gagawin natin sa apat na kilo ng ating mga sasakyan. Papakita lang muna natin kasi parang ganyan yung ating so fast forward na lang natin yan. Ang susunod ay babasahin na natin ang ating sasakyan. Magsisimula tayo sa itaas hanggang pababa. Make sure lahat mabasa natin. Sino po? Go po. Ganun lamang. Siyempre sa harap. Ang ating salamin. Sarap talaga maglinis ng sasakyan. Sa harap, sa gilid. Make sure na nabasa natin lahat. Sarap talaga maglinis ng sasakyan. Kahit na 10 taon na yung sasakyan na yan, at siyempre may mga gas-gas na rin, i-maintain pa rin natin ang cleanliness. Pati sa loob ng hood, try natin hugasan. Marami rin mga alikabok yan. Magkakaroon din tayo ng next video na dry cleaning sa engine, water free. So sa ngayon, dito muna tayo sa hood, and then magsasabon na tayo, spray na tayo ng sabon, ang ating secret na mabangong car shampoo. Para paglinis namin ng sasakyan nyo, hindi talaga namang masasatisfy tayo. Kailangan buong sasakyan marinis natin. Siyempre sisimula sa taas, sa bubong, make sure malagyan nyo ng sabon yung bubungan sa gilid. Hindi ko na pinakita yung pagsasabon ng bubong at dahil mataas, nagmukha kasi akong palakas dahil gumamit ako ng hagdan. So fast forward na natin paglinis ng bubong sa gilid, sa gilid, sa lang. Sige lang, ito yung nagtitigil ka sabon para lumambot na ang ating dumi na nakadikit sa ating mga sasakyan. Make sure lahat ng sabon na yan hanggang likod.
Sa loob ng hood, sabunin na rin natin. Pwede na po. Yan. Kapag nagsabon tayo, nasa tamang hagod, make sure na wala tayong makakaligtaan na space. Yan po, at sa hawakan sa pintuan, dapat sasabudin natin na maigi. Yan ang tamang pagsasabon ng ating mga sasakyan. Lahat madadaanan. Ang gagawin nyo, babanlawan nyo muna sa malinis na tubig bago nyo ilublob sa sabon uli. Yan, sa sabon. Yan, tinan nyo yung hagod kung paano. Yan. Yan ang tamang paghagod ng pagsasabon. Balik. Una muna vertical. And then parallel. Yan. Baliktarin nyo yung inyong basahan. Kailangan lahat masabon natin. Yun. Tingnan natin kung paano yung paglulublob sa sa ating bucket. Ito. Okay. Sabunin naman natin sa loob ng hood. Make sure na madadaanan natin lahat yan. Mawala yung mga mancha, alikabok. Iba na talaga pag malinis ang sasakyan natin. Parang sarap i-drive. Parang katawan din natin yan. Pag umaalis tayo na hindi ka naligo, ramdam mo na hindi ka komportable. Ganon din sa ating mga sasakyan. Yan. Ganyan ang ipaglilinis. And then, ang sekreto naman, ang chemical number 2, special chemical number 2, ay para palambutin ang mga particles na hindi nakikita ng ating mga mata, na contaminated na pala ang ating sasakyan. Makikita nyo dyan na nalulusaw yung mga spot nya. Makikita mo nag-iiba yung kulay, yung mancha ng ating mga sasakyan. Tingnan yung maigi yung marka ng sasakyan na dapat na mawala muna. Maya makikita nyo dyan yung pagka umiiba na yung kulay, nag-iiba na yung kulay dahil sa ating chemical. Basta gagamit lang tayo ng gloves at hindi tatagal yung pagbababad natin ng chemical, 30 seconds to 1 minute. Hanggang doon lang. Tingnan nyo. Nakaka-excite makita yung nalulusaw na particles. Tingnan natin. Diyan mo yung nagbayad. Huwag na yung baba. Lapit mo yung nagbayad. Yun kita nyo yung hindi natin na nakikita ng mata, natutunaw na siya. Yun, nag-iiba yung kulay niya. Ayun, meron pa dyan. Ayun siya sa loob niya. So it's time to wash na muna. Wash. Kailangan banlawan natin yung hindi pa natin nalalagyan ng chemical niya sa harapan. Talsikan yun. Kailangan banlawan muna natin. And then, nilagyan natin ng chemical kanina.
Yung bulo eh. Make sure na mabanlawang maigi. Huwag natin kaligtaan, sa taas muna tayo magsisimula, sa bubong. Sa bubong muna. After malinis sa bubong, unahin natin yung bubong. And after that, yung gilid ng sasakyan, pababa. Para yung lahat ng chemical is bumagsak na sa lupa, sa sahig. Hmm? Ito yung chemical na yan. Kailangan lagi malinis. Dito naman tayo sa harap, sa ating salamin. Yan. Salamin. Sa hood. Make sure na malagyan natin yan. Siguraduhin natin yung salamin natin bago natin lagyan ng chemical ay original at hindi siya replacement, dahil mag-ibang texture ng salamin nyo. Kailan original ang salamin nyo. At kung pinalitan nyo na katulad ng Agila glass tapos lalagyan nyo ng chemical na yan, ay masisira yan. Dapat original ang inyong mga salamin. Ayan na yung nag-iiba na yung kulay, yung dumi nya, yung mga spot na yan natutunaw ng chemical natin. Again, make sure na original ang salamin bago lagyan ng chemical na yan. Tingnan nyo naman yung mancha. Ayan, banlaw na tayo kasama ang aking assistant, the future detailer, master detailer, ang aking assistant, ang aking anak, si Jana. Someday, master yan ng detailing. Ano siya? Yan, maglagay na tayo ngayon ng acid rain and watermarks remover. Sa isang part muna ang dapat nating lagyan, horizontal first and vertical sa one portion muna sa isang panel. Hindi natin pwedeng lagyan ng acid rain ng malakihan, dapat paunti-unti para mapag-focus tayo na malagyan natin ng acid rain. Sa dati yung... And then banlawan na natin. As I said, sa isang panel, isang portion lang muna lalagyan natin. Huwag yung malakihan. Katulad yan. Sa portion na yan, pa vertical, pa horizontal, yan. Make sure na mapahiran yung mabuti para lubusang mawala ang kanyang watermarks and acid rain. Ganun din gagawin natin sa body. Portion by portion lang muna. Yan.
Babanlawan natin portion na yan. At hindi na natin papakita kung paano nilagyan ng acid rain ng buong sasakyan. Yung part na yan lang muna. And then, banlawan na natin mabuti. Ito naman ang ating logo at mga emblem. Dapat yung tamang chemical lang gagamitin natin, tamang portion ng chemical. Ang kapal ng ano yan, ng kanyang libag, katulad niya sa mga gilid niya. Ang kapal niya, kung makikita nyo, yung stain sa loob mahirap talaga tanggalin, pero kailangan talaga magtsatsaga ka. Kaya nga, detail tayo, masatisfied ang ating mga customer. Ayun. Tingnan nyo kung gaano kalinis yan. Tanggal na, malinis na. Yun, ganun dapat. Hanggat maaari, goat brush ang gamitin natin. Hindi pa dumating kasi yung ating in-order sa Shopee and Lazada. Pero okay naman yung dagat. Dalawang mabuti. Hanggang yung baba. Gamit naman tayo ng clay bar. Yan. Kahit kaunti lang yan, kuha tayo ng maliit na portion. Yan. Ganyan. Tapos, ilagay lang natin sa gitna ng ating palad gamit itong ating shampoo and water. Kaya ginagawa yan para matanggal natin yung mga, kung may natitirang mga buhangin, makakapa mo yan kaya nasa gitna ng palad mo yung clay bar, mararamdaman ng kamay mo kung meron pang natitira. Kung wala na, sigurado ka na malinis na yung sasakyan natin. Buong sasakyan yan, dapat gamitin natin yung clay bar sa body ng ating sasakyan. Madulas ng sasakyan na yan, wala na talagang residue, wala na siyang mga matitigas na particles, madulas na, malinis na yan. Banlawan na natin. Tuloy pa rin tayo sa paglagay ng clay bar. Madulas talaga siya. Kaya wala na akong maramdaman na matitigas, madulas lahat. Dahil sa ginawa nating procedure kung paano mag-detail ng sasakyan. Banlawan muna natin. Punasan na natin ng ating microfiber towel, yung malaki. Isang buong van kayang punasan yung microfiber towel. Basta original, make sure na original ang ating microfiber. Marami kayong mabibili niya na local, pero hindi siya masyadong nakakaigo. Pero ito, isang pasada lang, oh. Yung pa lang yan, isang pasada pa lang yan.
tuyo na agad yan. Hanggang likod yan. Kuha agad yung mga tubig dyan. Kita mo, isang daan lang. Tuyo na agad yan. Ganda na ating microfiber big towel. Isang buong bang, isang tawid. Okay. Ito naman edgeless microfiber small towel para naman pag nag vacuum tayo, I mean pag nag blower tayo, yung mga tubig sa finishing ay matanggal natin kasi hindi tayo pwedeng mag vacuum ng may mga tulo pa may mga tulo pa ng tubig. So talaga na tanggal natin lahat ng tubig, lahat ng tulo sa salamin, sa gilid, sa ungol, sa lobo, sa ilaw, kung saan nakasinis yung mga tubig. Dapat matuloy natin mabuti para sa ating 3 methods of vacuum. Papakita natin sa susunod. Siyempre, yung pinaka last part na ay lagyan na natin ng tar black. Yan. Huwag tayo magtipid. Make sure na malagyan natin lahat yan. Lahat ng side. Yan, pati doon sa plastic. Dahil hindi nagtipid, may tumapo na konti. Pero okay lang. Ito na ang aking assistant, tinutuyo na yung lahat ng gilid ng mga pintuan sa sides, sa gitna at sa likod ng pintuan. Dapat tuyo yan. Papakita natin sa susunod yung pagbabapping, ang 3 methods of bapping, para kang nananalamin. Diyan pa lang is makintab na yung sasakyan Pag nabapping natin yan at makikita nyo, pwede kang manalamin. Diyan pa lang makinis na, makintab, shiny talaga. Yan. And wait na sa ating pagbabapping, sa ating exterior detailing. Thank you for watching. Domo arigato.